Tinipon ni Jesus ang 12 alagad. Ibig sabihin, tinawag ni Jesus ang 12 alagad sa kanilang mga pangalan. Ano nga ba ang yamang kalakip ng ating mga pangalan? Una, ito ay simbolo ng pagiging mahalaga. Totoo yun, mahalaga, kaya nga iniingatan ang pangalan. Wow! Binibigyan natin ng pangalan ang mga bagay na mahalaga sa atin, tulad ng mga alagang hayop, mga ari-arian, at iba pa. Kagaya po ng aming motor, ang aking pong ipinangalan dito ay Pogi, kaya kailangan palagi siyang Pogi. Ayan. Ikalawa, dito tayo unang nakikilala. Ayan, binibinyagan tayo sa pangalang ibinigay sa atin ng ating mga magulang. Ito rin ang makikitang nakalagay sa ating mga pasaporte at mahalagang dokumento katulad ng driver's license. Siyempre, ang kauna-unahan dyan ay birth certificate. Ayan. Ikatlo, sa pangalan natin nakakabit ang iba't ibang kwento ng buhay ng ating pagkatao. Dito rin nakakabit ang mga kwento ng ating mga tagumpay at kabiguan, lakas at kahinaan, at ang ating angkan na kinabibilangan. Kapag tayo ay sumikat at nakilala, naging dakila. Ang ating angkan, ang ating mga kanununuan ay makikilala at hindi makakalimutan. So, nakasalalay talaga sa ating pangalan. Sa madaling salita, tinawag ang 12 sa kanilang sariling mga pangalan at hinirang ng Diyos mula sa iba't ibang antas ng buhay at karanasan. Mga ordinaryong tao man sila, ginamit pa rin ng Diyos ang kanilang mga kalakasan at kahinaan upang ipahayag ang ebanghelyo sa buong mundo. Tayong lahat ay tinawag ng ating Panginoon. Hindi dahil tayo mayaman, marunong, maalam, maimpluwensya, makapangyarihan. Minsan nga ang ginagamit ng Diyos yung mga mahihina pa para mahayag ang kadakilaan ng ating Panginoon, para ang sinuman ay walang magmalaki sapagkat siya ay ginamit ng Diyos. Ang kanyang pagtatagumpay ay dahil sa kapahintulutan ng Diyos, hindi sa kanyang pangsariling kakayahan, kaalaman, karunungan, impluwensya o kayamanan. Ano ang mga pangkaraniwan mong gawain ngayon na may iaalay mo sa Diyos upang mabanaag siya ng iyong kapwa? Totoo yun. Lahat tayo ay binigyan ng kanya-kanyang kakayahan. Maaaring yung ating ginagampanan sa ating paglilingkod ay mababa sa tingin ng tao. Abay, napakahalaga yan. Hindi pwedeng tawagin lahat ay mangangaral kung walang makikinig. Paano kung puro mangangaral? Puro bibig ang naka-attend, nakaupo doon sa upuan. Meron din siyempre may mga nagpupunas ng silya, nagwawalis, nagme-maintain ng kalinisan ng isang gawain, ng isang simbahan, ng isang fellowship, o di ba, ng isang covered court, or anumang pinagdadausan ng gawain. Hindi natin may itsapwera ang mga pagkatawag, gampanin, tungkuling iniatang ng Diyos sa kanilang balikat. Ang bawat isa ay mahalaga sa ikauunlad, ikalalago at ikatatatag ng kanyang iglesia. Kaya tayo tinawag sa ating pangalan ng ating Panginoon, marapat lamang na tayo tumugon, at kung tayo man ay pagtagumpayin, ibigay natin ang kapurihan, kadakilaan at pasasalamat sa ating Panginoon.